how do you handle your emotions? How do you talk to yourselves before a competition day, or maybe before a big event, or maybe a sad outcome? Just talk us through everything. Mentally, mostly Oo. mentally talaga. And emotionally din eh. Kasi Yeah, emotionally kasama din eh. nandyan yung laban eh, in your mind. So, sa akin, nung night before nung game day ko, naman, in-encourage ako ng coaches ko na parang, sige, kaya mo yan. Especially, like, alam kasi nila na first match ko kasi Kazakhstan. So, kilala sila as malakas talaga, ganun. So, ayun, sila, nag-encourage sila na, hindi, sige, kaya mo yan. Basta ito yung game plan natin, ganun, sundin mo lang to. Tapos may tendency kasi ako mag-overthink. So, sinasabi nila na, hindi, basta wag ka masyado mag-isip pag nasa loob ka ng match. Like, tiwala lang sa sarili, ganun. Pero, ayun, talaga, siguro, napangunahan ako sobra nung takot ko nung first match. So, after nun, dumiretso agad ako sa coach ko. Tapos, parang sabi niya, hindi, sige, may laro pa, doon na lang. Like, bawi ka na lang doon. Tapos, sobrang nakatulong yun, yung paglapit ko sa coach ko. Kasi after nun, parang nabuhayan talaga ako. Like, parang nagising ako, sabi ko, hindi pwedeng matalo ako this time. Tapos, kailangan talaga, like, ako kasi yung rank 1 eh. So, dapat, yun yung ginamit kong drive na rank 1 ako. So, dapat, at least, kahit bronze lang. So, yun yung naging parang mantra ko nung going to my bronze medal match na last one game buhos na like nung train ko for a long time, dapat ibuhos ko na sa match na to. Ako kasi lagi akong super nervous before the competition. Like 1 week before the competition, doon ako masyadong kinakabahan. So, my goal tuwing nagko-compete ako, nabasa ko sa book, sa Art of Winning, kailangan, I am not super happy, I am not super sad, just in the middle, para akong robot lang, ganun. Parang yung emotions ko parang stagnant lang, dapat in the zone, ganun. Yun yung parang gusto kong ma-feel during the competition. So, wala na bang kaba ngayon? Actually, meron pa rin. Ang hirap eh. Ang hirap tanggalin. Oo. But just to share, I had a coach back in college. Tapos yung paalala niya sa akin, pag wala kang kaba, wala kang pakialam. Diba? So, it's okay. Yun. Kasi it matters to you eh. Kaya ka kinakabahan. So, okay lang yung konti kaba. Kasama talaga. A little bit. Yeah. Diba? But not overwhelming to a point where it makes you shake and nervous. Yeah, dapat daw yung kaba gawing excited. Yeah, parang excited. excitement. Yung balance mo of the emotions is na nabasa mo. Carlos, ikaw? Ayun sa akin naman po, pagdating po ng competition, yun talaga po yung di po mawala yung kaba at saka excited parang sa competition. Then yung first fight ko po kasi ilang beses na kami naglaban. So 2 times, 3 times, lagi siyang talo sa akin. So parang parang gamay ko na yung yung kalaban ko ng World Games. Tapos nung tinalo ko siya, sobrang excited naman ako dun sa may kalaban ko na China. Kasi China, host country sila, tapos malakas sila sa wushu kasi sa kanila po yung sport na wushu. Sa kanila po nanggaling. So parang sobrang excited ko. Nanigas ako sa competition. Parang wala akong pakialam doon na 12 points po ako. So parang doon po ako nakakuha ng lesson na wag po sobrang excited sa laban na nagpabaya po ako sa puntos eh. So sa amin kasi ma'am, pabilisan po yung points, 1 point, 2 points, and 1 point sa ulo. May head. Opo. So kasi make sure. Okay. Opo. Tsaka may wrestling din po. Talaga? Opo. Combination po ng wrestling, boxing, at saka taekwondo yung sports namin. Okay, so lesson for everyone, okay. balance talaga dapat. Opo. Okay, so speaking of balance, representing the national team, of course, sana yung what we all want is everybody just cheering us on 100% of the time, 'di ba? Pero nagkakaroon din ng up and down eh. Paano niyo naman binabalance, let's say, yung mga yung expectations nyo for yourselves
at yung expectation ng ibang tao, ng kapwa nyo Pilipino na we all know sometimes are not always so positive. Pwede sila maging positive sa simula. Oo. Pero pag Yeah. nung lumabas ng result, Biglang lalaylay na, Yeah. diba? Lalo na po pag makita nila yung result na parang natalo ka agad or parang ayun po ano lang laksa mo na ng loob niya, listen na lang na babawi next time. But how do you guys handle that pag may ganun? AC, ikaw? Syempre, parang sa una, nakaka-down kasi, di mo naman like, mapipigilan madismaya kapag like may madismaya ang ibang tao sa'yo. Pero, naman, like, every time na, kunyari, maka-encounter ako ng ganun, nagre-rely ako sa family tsaka sa teammates ko. Tas, ayun, sinasabi naman nila na parang, hindi naman nila alam yung side mo, ganun. So, lang yan, parang, memo ba? Parang may masabi lang, ganun. Pero, ang importante naman kasi is like, ginagawa mo yung best mo, tapos, hindi magmamatter yung sasabihin ng iba at the end of the day. Ako, yung 2019 SEA Games kasi I lost against, yung silver lang ako nun, I lost against Cambodia. I read the comments, tapos, may mga pangit na comments. So, I used that to train harder pa and to adjust my game. Parang fuel yon para sa next competitions. Yeah, and then, yun, by that time, nung next SEA Games, doon naman ako nag-gold. So, I read the comments again. Sana hinanap mo yun. Dapat screenshot niya, tapos hinanap ko tayo. Oo, tapos... Go. So, like, may nagkakaroon ba kayo ng panahon, halimbawa, like, talo kayo, huwag kayong magbasa ng comments. Like, don't go to social media. May feeling kayo na ganun? Like, I'm not gonna go to social media. Ako wala naman. Pahinga ko muna. I read everything. Ako din po. Talaga yun din. Opo. Yeah. Parang- Just for encouragement na din na As in, tinatype niyo yung pangalan niyo. Ganun. No, Pero pag may, hindi may naman- mga nagtatag kasi like sa news, ganyan. I'm not saying that's a bad thing. Gusto mo lang hanapin yung So, hindi naman kayo nag-reply? No, O no, nag-reply? no. So, hanggang reading lang. No. Opo. Pero, was there an instance ever na may nag-bash sa inyo and you replied? Meron ba? Sa akin, Ako wala no, naman. I'm shy. Oh, so you just, It's ayan mo okay, lang. yeah. Wow. Delete. You guys are they're strong like that. Huh? Ako nung bata ako, sumasagot ako. Ako din eh. Like, Hindi kailangang clutch ang panunood. Head on over to Clutch Talks on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts for the full episode. Leave a like, comment, and subscribe on Clutch Talk social na rin para hindi mahuli sa Usapang Clutch.